Isang simpleng batang babae lang yan. Amoy gatas pa siya. Ang paghatol sa kasong ito ay hindi bagay sa'yo. Mas mabuti pang, umatras ka na mula sa kasong ito. Uwi ka na at maglaro ng putik. Hindi ba? Binigyan lang kitang dahilan? Hintayin mo. Maari kong tanungin ang barya. Pahihintuin ko ang barya na magsalita mismo. Tanungin ang barya. Walang bibig ang barya. Paano naman ito magsasalita? Hayaan ninyong maglaro siya. Tingnan ko kung anong palabas ang kaya niyang gawin. Ito ba ang sinasabi mong batang nag-alis ng imperial na anunsyo? Opo, Emperador. Kawili-wili nga. Barya, magpakabait ka. Sabihin mo sa akin kung sino ang amo mo. Kung hindi ka magsasalita, papaluin kita. Amin ka na, di ba? Kung amin ka, hindi na kita papaluhin. Sapat na ang mga biro mo. Kung tapos ka na, baba ka na. Huwag mong pigilan ang paglilitis ko. Huwag po. Sinabing barya sa akin, kung magdadala kayong mainit na tubig, magsasalita ito agad. Dito kayo. Magdala ng isang palanggana ng mainit na tubig. Gusto kong makita kung paano magsasalita ang baryang ito. Tingnan ninyo. Hindi ba? Nagsalita na ito? Walang kwenta. 48 na ang edad ko. Matalim pa rin ang paningin at pandinig ko. Bakit hindi ko narinig ang baryang nagsasalita? Sa tingin ko, malabo na talaga ang paningin mo. Linaw na sinabing barya, na ang may-ari nito, ay ang kaniserong si Sudakian. Sinungaling. Sinadya mo lang talaga na magpalito at magulo. Mga guard, hilain siya palabas. Bakit ka ba ganyan kabaat sa pag-unawa? Kapag nilagay ang barya sa tubig, agad na lumalabas ang mantika. Mamantika ang pawis. Halata si Sudakian yan. Pagkatapos hiwain ang karne. Nangyari dahil hinawakan niya ang barya. Wang Tishan, kumbinsido ka ba? Ang maliit na prinsesang gayon. Siguro ganito na siya kalaki. Huwag mong sabihin. Ang mga mata niya, parang kopya ng Emperatrice. Kuya, sabi mo, baka nga, siya na ang maliit na prinsesa. Kasalanan ko. Hindi ko siya napigilan kanina. Mabilis. Padalhan agad ng tao para habulin. Ulol na babae. Kapag nahanap ko siya, tingnan mo, papapatayin ko siya. Miss, tingnan mo, mukha ba siyang katulad? Lumapit kayo at tingnan. Lolo. Pekisa po. Tulong po. Ang nag-alaga sa akin. Ipinapadala raw akong yaya ko sa Baoxianglu. Anak, magtago ka na. Anong ginagawa mo? Layo ka diyan. Ikaw, mabahong pulubi. Hinahanap ko ang anak kong babae. Wala kang pakialam. Dito, tayo lang ng apo kong lalaki. Hindi na may hinahanap kang anak na babae. Kakagaling ko lang mula sa Baoxianglu. Nakita kitang nagbebenta ng mga bata. Baka gusto mo ring agawin at ibenta ang apo ko. Ano ba ang problema mo? Lolo at apo lang sila. Umaasa sa isa't isa, nang hihingi buhay lang. Sapat na silang kahabag-habag. At iniisip mo pang ibenta ang bata nila. Ang sama mong tao. Tahimik ka. Tama. Mga katulad mo, dapat i-report sa autoridad kayo. Arestehin kayo lahat. Papaluin kayo ng 20 palo. Agad kayong tatahimik. Pasensya na po, mga kababayan. Ang asawa ko ang nawalan ng anak. Nadali kami sa pagkabahala. Nagkamali kami ng pakilala. Hindi kami nangunguha at nagbebenta ng bata. Saan tumakbo ang batang yan? Inay, yon ang lumang sapatos ko. Siya ang diyan. Ang dami ng tao ngayon. Hahanapin namin siya mamaya. Maraming salamat po, Lolo. Utang namin ang buhay sa inyo. Maliit na bagay lang. Bumangon ka na. Salamat po, Lolo. Ngayon, Ipinaskil na ang koplet ng Wangsheng Baozi Show.
Ay, lumabas na nga. Sino ang makakatugma sa koplet na yan? Tulad ng dati, ihahay na. 3 malaking baozi na baboy. Lolo, ikaw ang nag-imbita sa akin mantu. Ako naman, akay ako sayo para kumain bauzi. Huwag umalis, hintay ka rito. Mga kasama, pag-isipang mabuti ninyo. Ipars ninyo. Kami 3 malaking baozi na baboy. Pero nagkakahalaga yan ng 20 wen. Kuya, ang daming tao at ang ingay dyan. Tara, puntahan natin at tingnan. Sej, Anong bulaklak yan? Anong bango ng bulaklak? Nasa hardin. Bango ng peach blossom. Bango ng lotus. Bango ng osmanthus. Bango ng bulaklak, bango. Bango ng mga bulaklak. Mga kasama, pag-isipan ninyo at silipin ng mabuti, ha? Naalala ko na, ako na ang magtutugma. Bata ka. Ang liit mo pa naman. Makakaya mong tumugma? Sa kalye. Amoy tayong tao, amoy tayong baboy, amoy tayong aso. Amoy te, amoy te, amoy te. Ito. Hindi ito mabilang. Bakit hindi mabilang? Ama, medyo bastos nga ang sinabi niya. Pero totoo naman, tugma siya sa ipinantig mo. Sige na. Hawakan mo na. Salamat. Lolo, para sa inyo ang gabauzi at alak. 30 taon na. At ngayon lang, may nagbigay sa akin ng mainit na baozi. Maraming salamat. Lolo, dito na tayo maghihiwalay. Maraming salamat sa pagligtas sa akin. Siya yung batang babae sa tulay kanina. Kuya, parang kahawig niya ang emperatris. kapatid na prinsep. Malaki ang posibilidad na siya na ang ating prinsesa. Habulin ninyo siya. Tayo na. Manting Anghel, tumakbo ka. Deli, utas na. Hanapin agad ang prinsesa. Opo, Bitawan mo ako. Ulol kang babae. Nakatago siya sa likod ng mabahong pulubi. Mukhang nagkukunwaring talaga. Kung hindi dahil kay Duchiaole, at napansin ang mga sirang sapatos mo, mabuti pa sinuway na kami. Naaksaya pa ang oras. Ang sapatos mong ayaw mong tanggalin sa ang nagpasama sa akin. Siyang Ji, iwan mo na ang batang tukay sa akin. Ibigay sa'yo na lang. Safe. Kunin ninyo ang pera. Tapos umalis na kayo agad. Ang batang to, ako na ang mag-ayos sa kanya. bitawan niyo ang apo ko. Lolo, nariyan ako. Saan ang galing itong mabahong pulubi? Palayasin ninyo siya. Matandang ulo. Lumayo ka. Dito ka na ba makikialam? Bitawan ninyo ang apo kong babae, at aalis na ako. Alinsunod sa batas ng kaharian. Ang lihim na pagdukot at pagtitinda ng mga bata ay pinaparusahan ng pagpapalayas. Kalokohan mo yan. Ang batang to, siya ang tunay kong anak. Ikaw na mabahong pulubi. Magkakasama kayong nagkukunwaring nandyan. Pinagsama niyo kaming lokohin. Sa tingin ko, nararapat tayong pagbarilin o sapihin hanggang mamatay. Akala ko, dahil matanda ka na, babalewalayin kita. Sinong mag-akala na ikaw, matandang iyon, ay hindi marunong magpasalama? Lolo, bitawan ninyo sa lolo. Lolo, Maduming pulubi. Umalis na kayo. Huwag kayong mamatay dito. Nakakaantala ng negosyo ko. May-ari ng tindahan. Tunay ngang apo ko ang bata. Ngayon ay panahon ng kapayapaan. Hindi naman nagugutom ang bayan. Sino ba ang magbebenta ng sariling anak? Kayo ba talaga ang magulang niya? Saan ang rehistro niya? Ipakita ninyo sa akin. Rehistro. Nakalimutan naming dalhin ang rehistro. Pero talagang anak ko siya. Hindi kayo naniniwala? Kung di kayo naniniwala, tingnan ninyo ang kanang kamay niya. Sa braso niya, may itim na nunal siya. Safe. At tanggapin namin ang bata. Bumalik na kayo. Hindi pwede. Bitawan ninyo siya. Bitawan ninyo siya. lolo. Ulol na babae. Kung gusto ninyong pumalo, suntukin ninyo ako na lang. Patayin ninyo ako.
Patayin ninyo ako, sisingilin ang buhay ninyo. Sisingilin ang buhay ninyo. Binili kita. Kahit patayin ninyo ako ngayon, hindi malalagay ang sisi sa akin ng mga autoridad. Batang yan. May paninindigan nga siya, pero kulang sa isip. Kunin ninyo ang pamalo. Tingnan kita. Hindi ka talaga natututo. Ako mismo, ang magbibigay ng leksyon sa'yo. Tigilan ninyo. Sino nang nangahas mang api sa kapatid kong babae? Pasensya na po, mga ginoo. Akatapos ko lang po. Huhulihin ko yung tatangkang tumakas. Batang yan. Gino, ano nang gusto ninyo? Itatawag ko rito ang lahat ng dalaga namin. Lahat ng dalaga. Pipiliin ko ng mabuti para sa inyo. Hindi na kailangan. Nandito ako para maghanap ng tao. Menting kapatid, kilala mo ba ito? Itong UP. Hindi ba naibenta na ang Yupay na ito? Paano ito napunta rito? Tapos na tayo. Hindi ba't baka sila ang pamilya ng patay na babae? Dinala na nila, di ba? Ito. Ito ba yung Yupay ni Duchiaole? Kamakailan lang. Dahil sa kahirapan sa bahay, naipaw nila yun. Paano napunta sa'yo yan? Sino si Fiaul? Iyon siya. Nang napulot namin siya, may dala siyang Yupay nung napulot namin. Hindi pwede. Ito talaga ang UP ko. Dudiele. Sa ang tunay ninyong anak. Napulot ninyo ako. Anong kalokohan yan? Hindi mo nakilala pati sariling magulang mo? Pero kanina lang. Kitang-kita kung gusto ninyong ibenta siya. Kung siya nga ninyo, tunay ninyong anak, paano ninyo siya may bebenta kung tunay ninyong anak? Alam ba ninyo? Kung ano ang kaparusahan kapag niloko ninyo kami? Sa totoo lang. Ang dalawang batang to, napulot naming pareho. Ang batang ito, dati siyang tinatawag na Siayan. Maamo siya palagi. Yung isa, tinatawag na Duchiaole. Sobrang sama naman. Pilit na sinasabi, ang ganda ng pangalang Siayan, kaya pinilit agawin. Si Ayen. Hindi ba siya ang kapatid natin? Alam ko naman, si Duchiaole ay galing sa mayamang pamilya. Kahit mahirap kami, hindi namin siya pinabayaanan. Sumunod ka na, umuwi ka na kasama nila. Hindi. Ako ang tunay na kuya yan. Ako ang tunay niyong kapatid. Kuya, marami nga ang magkamukha sa ating paligid. Si Prinsip pang-apat ay hindi kamukha ng emperador. Hindi rin kamukha ng kanyang ina. Alam niyo ba kung ano ang aming katayuan? Hindi po namin alam. Kung sinungaling kayo, ay parang panloloko sa emperador. Ito ay may kaparusahang bitay. Kayo po ba ay? Mga prinsip, Tama. Ako ang ikalimang prinsip. Siya naman, ang unang prinsip. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Sila. Sino ang aming kapatid? Alam ng isang karaniwang tao, sino ba talaga ang inyong kapatid na babae? Tayo, magsalita ka. Siya iyon. Paano ninyo mapapatunayan? Dahil si Siayan. Siya ang tunay na apo ko. Kuya, ako rin, naiisip ko rin naman. Ang batang babae na ito, ang tila ating kapatid. Pagkatapos din naman, hindi maglilinlang sa atin ang mga magulang nila. Hindi nila kakayaning lokohin tayo. siya iyon. Siya ang inyong kapatid. May mga pagdududa rito. Ngunit sa ngayon, wala pang ebidensya na magpapatunay ng kanilang pagkakakilanlan. Ngayon ay nag-alala na si emperador at miss na miss niya ang anak. Kahit fake pa man ito, dalhin muna natin sa palasyo. Mas maigi kong magpatak ng dugo para kilalanin ang dugo. Kung ganoon nga. Dusiao, gusto mo bang sumama sa mga prinsep pabalik sa palasyo para makita sa emperador? Bumangon ka na. Ang mga tuhod mo naman, hindi kaya ang ganitong pabalik-balik na pagluha at pagluhod. Handa ako. Ngunit, mabuti rin naman ang pagtrato sa aking mga magulang. Pwede ba? Isama mo rin sila. Bawal ang mga lalaking tagalabas sa loob ng palasyo. Ako'y maaring magpasok. Isasama ko ang iyong inang ampon sa loob ng palasyo. Kasama kanya ng ilang sandali. Tungkol naman sa iyong amang ampon. Yeyos ko siya sa bahay ng prinsesa. Kung hinahanap mo siya, ipapasok ko siya sa palasyo para makita mo siya kahit isang tingin lang. Salamat po, kagalang-galang. Sejna. Magmadali kayong bumalik sa palasyo. Naghihintay pa ang emperador.
Sapat na tong pera para makakuha sa kanya ng 10 ilang beses. Ibabalik ninyo siya kasama ang kanyang lolo. At kung sa hinaharap, mulit kong matuklasan na may gawa kayong pangangalakal ng tao. Mananagot kayo sa magiging kahihinatnan. Hindi na ako muling gagawa niyan. Lolo, bakit nyo na kailangang linlangin ang magkakapatid? Ana, magulo ang loob ng palasyo. Kahit bumalik ka, marami kang haharapin na problema. Mas mabuting bitawan muna natin ito. Lolo, ngunit, talagang miss ko na ang tatay ko. Sigurado akong mamahalin niya ako talaga, hindi ba? Huwag kang mag-alala. Madali mo nang makikita ang iyong ama. Malapit na. Ruyu, Pwede mo bang sabihin sa akin? Ang ating anak na siyan, nasaan nga ba siya? Hinahanap-hanap ko rin siya. Napakasaya ng ama. Ama, nahanap na ang prinsesa. Tumayo ka na. Ikaw. Ikaw ba siyan? Ako. Nagpapakilala po sa emperador. Ang prinsesa ay ipinasa ang pangalan sa kanyang nakababatang kapatid. Ngayon ay si Xiaole ang tawag sa kanya. Ama, ipinaalam ko po. Ang babaeng ito ay ina sa labas ng palasyo ng prinsesa. Umaasa si prinsesa sa kanya, kaya isinama ko siya sa palasyo upang samahan ang prinsesa. Magaling. Bumangon ka na. Ako ang iyong ama. Mula ngayon, mamamalagi ka sa palasyo. Samahan ka ng ama, okay? Prinsesa. Opo. Sasamahan ama si Viole. Napakasaya ni Viole. Medyo huli na ngayon. Mas maaga kang umuwi at maggahinga. Bumangon ka ng maaga bukas. Pumunta ka at mag-alay ng insenso para sa Emperatrice bukas ng umaga. Mga aw. Hayaan si Dusiaole at ang iba na magpahinga. Emperador, may dinadala ka ba? O talaga, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin. Bukas, maggatingin ka sa mga mamaring palasyo bukas. Ang marka sa katawan ng prinsesa, kung tugma ba ito. Emperador, anong marka? Ang 7 bituin na nunal ay nasa kalampakan. Mas mabuting ipasuri ito sa mga mamaring palasyo. Kung mama. Narinig ko na ang emperador. Pinag-utusan kang alagaan yon. Manting irog. Alam mo ba ang dapat gawin? Huwag mag-alala, Emperatrice. Ang matandang alipin. Tiyak na alagaan ng mabuti ang munting prinsesa. Hindi namin kayo bibigin. Hindi namin kayo palulungkotin. Walang hiyang alipin. Nasa pahinga pa ang prinsesa. Hindi kayo naglakas loob. Pumasok sa loob ng silid ng prinsesa nang walang pahintulot. Anong tinitingnan ninyo? Lahat to. Ito ay ipinagkaloob ng emperador. Atawad po, marangal na tao. Ang matandang alipin ay inutusan na siya sa atin ang pagkakakilanlan ng prinsesa. Prinsesa, akituwid ang ka, para matiyak ng matandang alipin ang tanda. Tanda ng kapanganakan. Ang prinsesa ay dinala mismo ng kanyang kataas-taasan. Ikaw ay dinala niya ng personal.
Nangangahas kayong magduda sa pagkakakilanlan ng prinsesa. Ang matandang alipin ay sumusunod sa utos ng hari. Prinsesa, huwag ninyo siyang palulungin. Kung hahawakan ninyo ang prinsesa, Bitawan ninyo ako. nangahas kayo sa prinsesa. Bitawan, Bitawan ninyo ako. bitawan. Bitawan ninyo ako. Bitawan ninyo ako. Nakapagsala kami. Bitawan ninyo ako. Hindi. Matandang bruha. Ganon mo ba hinaharap ang prinsesa? Sandali lang. Ayusin namin ito kay emperador. Magrereklamo kami. Papaluin ka namin ng kodo sa tabla. Mas mabuti kung mamatay ka na lang. Prinsesa, patawad ko. Alipin po ay sumusunod lamang sa atas ng emperador. Huli na. Kayong lahat. Nagwalang galang kayo sa prinsesa. Wala ni isa ang makakatakas. Prinsesa, maawa na po kayo. Na ito na ang emperado. Maagang maaga pa. Maingay at magulo rito. Anong nangyayari? Emperador, alipin ay sumusunod sa atas. Dumating kami para tingnan ang prinsesa. Tanda sa talampakan. Hindi namin inakala. Hindi pumayag ang nag-alaga ng prinsesa. At pinagsasaktan at sinisigaw ang mga alipin. Alipin po, nakita po namin na matindi ang kanilang reaksyon. Inakala naming may nagpapanggap muli, na sinasabing prinsesa. Kaya pinilit naming dalhin ang prinsesa, para tingnan ang tanda sa talampakan. Kalokohan. Ikaw ang unang naging marahas. Alipin po ay hindi mang imbento sa harap ninyo, emperador. Maaari po ninyong tanungin sila, emperador. Emperador. Si Kong Mama na ito ay matagal nang nasa loob ng palasyo. Lagi siyang masunurin at magalang. Ngunit ang nagpalaang inang ng hinihinalang prinsesa. Ay nanggaling sa baryo. Malamang. Sanay na siya sa pagiging pasaway. Kung mama. Ang marka sa katawan ng prinsesa. Paano na ang resulta ng pagkapatunay? Sa talampakan ng prinsesa, talagang may markang pulang 7 bituin. Du Juan. Ikaw ang naging ina ni Du Xiaole. Malapit siya sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na dito sa palasyo, pwede kang manakit ng iba. Mula ngayon, mananatili rito si Kong Mama para ituro sa inyo ang tamang asal. Du Xiaol. Mamaya, darating ang emperador para kumain. Ngayon, magpahinga ka muna. Prinsesa, sumunod po kayo. Tumigil ka. Ayoko na mag-aral. Tumigil ka. Hayop kang alipin. Nagtapang ka na humampas sa prinsesa. Isusumbong kita sa emperador para ipaupot ang ulo mo. Ito ay utos ng emperador. Personal na ipinag-utos. Bukod pa rito, lahat ng mga prinsesa noon ay kailangang sanayin mula bata, agsasanay sa tamang asal. Sadya mo siyang pinipigilan. Hindi ba? Gusto mo nang maging tawanan ang ating prinsesa? Xiaole. Magtiis ka muna. Pagkatapos mong matutunan ang batas, ikaw na ang magiging tunay na prinsesa. Ahit gusto ni Xiayan, wala pa siyang pagkakataon. Sino ang may alam kung saan siya naghihirap? Oh, nga pala. May narinig ako. Isang batang hindi pa 7 taong gulang. Ang kumuha ng imperial na anunsyo. Po, Ama. Ito'y may kinalaman sa tungkulin na magistrado ng Kan County. Dahil nailagay na ang anunsyo. Bigyan na lang siya ng pwesto. Bilang magistrado. Yun lang yon. Pero, Ama, simula noon hanggang gayon, wala namang nangyayari na ang isang bata ay naging opisyal. Isang batang, kay kumuha ng anunsyo. At kayang lutasin ang Julian Juan. Tiyak na may kakaibang talino. Sa aking kaharian, maraming may galing at husay. Ano ba ang masama kung gawin siyang magistrado? Opo, Ama. Ang husay ay hindi napipigilan. Batang babae. Itong Julian Juan. Maraming eskolar ang di makalutas nito. Sabi mo susubukan mo. Kaya kong lutasin ito. Hindi pa kumpleto ang buhok mo. Isang bata lang. Gusto mo pang lutasin ang Julian Juan? Lolo. Sila. Bakit sila tumatawa?
Mga maruruming salita mula sa mga maurumi. Huwag mo na silang pakinggan. Ikaw, mga matandang gago. Tinutukoy mo pa akong may maruruming salita. Ikaw at ang asawa mo. Nung ipinanganak niyo ng anak na lalaki, bakit hindi niyo tinawag na kahalayan? Ikaw. Siya yan. Tayo na. Babalik tayo bukas. Lolo, subukan na natin gayon. Gusto ko, makita agad ang tatay. Hindi ka pa susuko. Ikaw, Baka magpusta tayo. Ano sabi mo? interesante. Ano ang ipupusta? Kung sa loob ng isang sinding insenso, mas mabilis ako kaysa sayo, na makakalutas ng Julian Juan. Tumhod ka, sa harap ng lolo ko, magpakumbaba at humingi ng tawad. Pumo ba? Si Kuya Ma ay 9 taon lamang, nang makapasa sa pagsusulit ng siukay. Iyan nga ay binhi ng isang punong ministro. Binhi ng punong ministro. Ngayon ay nasa edad na 40 taon na, hindi ba? Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Kung talo ka, sundan mo ako sa bahay. Kaya mo ba? Saig! Ang eking salita, di na mababawi pa. Yanner. Ito. Bilisan mo ang paglutas. Lolo, huwag kang mag-alala. Kahit makalutas sa, mas mabilis pa rin ako kasa sa kanya. Magaling. Alam kong kayang-kaya yan niya. Matanda. Ihanda mo nang ibigay ang iyong apo. Nalutas ko na. Si Ginoong Ma ay sa loob. Ang isang insenso, nalutas na niya. Batang babae, subukan mo. Sumuko ka na lang. Hindi pa ito tapos. Bakit mo ako pinapayuhan na sumuko? Tinagal na ako ng ganito. Akala mo kaya mong magtagumpay? Ganito na lang. Mukhang mahina ka, babae. Bibigyan kita ng isang panalo. Hindi mo na kailangang tapusin ng mas mabilis kaysa sa akin. Basta kaya mong, sa loob ng pagsunog ng insenso, malutas ito. Ipagpapalagay kong panalo ka. Kumusta? Hindi na. Anong ginagawa mo? Sinusubukan mo bang sirain yan? Ang Julian Juan na ipinagkaloob ng emperador. Buksan ninyo ang mga mata at tingnan. Sinabing emperador, ang kailangan lang ay ang pinakamadaling paraan. Ganito ang paraan ko. Hindi ba ganon? Tama. Ang Julian Juan ay magkakahiwalay. Ganun nga, ang pinakamabilis at pinakamadaling paraan. Unay na ito ang pinakamadali. Pinakamabilis. Anong gayon? Tito, lumuhod kayo sa lolo ko. Yukot kayo at aminin ang pagkakamali ninyo. Ayon sa batas ng aming dinastiya, sinumang iskolar, at lahat ng nasa itaas pa, nangakong harapan tapos binawi. Kanselahin ang titulong iyon, at hindi na maaaring magpatuloy sumali sa halalan. Ang siukay, kahit papaano, ay pinagkalooban ng titulo. Tinawag ninyo siyang siukay. Magluhod kayo sa harap ko. Ang lakas ng loob ninyo. Magluhod ka muna. Kung balang araw maghahabol kayo ng kaso, makikipagtulungan din ako. Naalala ko. Ang pustahan, at ang paghinging tawad, hindi ba? Ginoo. Nagkamali ako. Mapagpatawad po kayo. Patawarin niyo ako ngayon. Kagalang-galang. Nakasulat sa imperial na anunsyo. Basta mabubuksan ang Julian Juan, ay maari kang italaga bilang magistradon kan konti. Kanina, sa pinakamabilis kong paraan, nabuksan ko ang Julian Juan. Hindi ba? Kailangang hingin ito sa unang prinsip. Sumama ka muna sa akin para magpahinga. Maghintay tayo ng sagot mula sa palasyo. Kuya, ama, tek na, babalik ako sa inyo. Dakilang prinsip. Siya nga. Ang batang sumira sa Julian Juan. Ikaw yon. Alam mo ba, na nasira mo ang imperial na pananda? Ano ang kasalanan ang dapat mong pagpasukang sala? Ang imperial na anunsyo ang nagsabi lang, ang pinakasimpleng paraan. Hindi nito sinabing, kung alin ang bawal gawin. Unang prinsip, ibig mo bang kontrahin? Ang sinasabi ng imperial na anunsyo?
Hoy, malit na babae. Nangangahas ka makipagsalita ng ganito sa akin. Sumagot ka sa akin. Ang laki ng loob mo. Ako, ang unang prinsep. Bibigyan ka pa ng isang pagkakataon. Kung pupunta ka, kung marunong kang magpakita na maayos na paghatol, at kung magiging pabor ito sa bayan, at mapaniwala mo ang lokal na gobernador, na buong loob siyang sasang-ayon sa'yo. Hahayaan kitang maging, ang hinang, 7 taong gulang na magistrado. Talaga ba? Kung ang hatol ko ay papabor sa bayan, ako na ang magiging magistrado. Siyempre, totoo. Sang-ayon, Isang salita, tapos na. Kapangyarihan. Lakas. Isang bata ang naging magistrado ng Can County. Hindi ba ito kalokohan? Narinig kong inalis ang Imperial Notice. Matalino raw siya. Gusto kong makita. Isang babaeng bata na magistrado. Ano ba ang magagawa niya? Magsalita ka. Gino. Siya ang nagnakaw ng pera ko. Ang perang ito, siyempre akin yan. Pinaghiyapan ko to, nagbebenta ako ng baboy. Gino, inakusahan niya ako ng wala sa akin. Ito naman ay pera na kita ko sa paglalako ng gulay. Pera ko yan. Lahat ng ito ay sayo? Ikaw ba yon na kumuha? Sagot ka. Inamin mo na ba na ikaw ang kumuha? Pumigil ka na sa pag-arte. Ayos ba? tawagin ninyo ang gataw. Ihain ninyo ang nakapinit na barya rito. Tingnan ninyo. Dinila pa niya yan. Ang batang ito. Baka gutom lang at gusto nang umain. Narito ang ebidensya. Alam ng opisyal na ito. Ang barya na ito ay galing sa nagtitindang baboy. Kay Sudekiang iyon. Gino, hindi ako sa ngayon. Bakit naman? Yung nakasabit na baryang iyon, sa kanya yan. Hindi naman siguro. Nagsisinungaling lang ba? Gobernador Chen. Hindi ako naniniwala sa'yo. Maliit ka pa, bata ka lang. Ginoo, ipaglaban ninyo po ako. Tama. Isang simpleng batang babae lang yan. Amoy gatas pa siya. Ang paghatol sa kasong ito ay hindi bagay sa'yo. Mas mabuti pang, umatras ka na mula sa kasong ito. Uwi ka na at maglaro ng putik. Hindi ba? Binigyan lang kitang dahilan? Hintayin mo. Maari kong tanungin ang barya. Pahihintuin ko ang barya na magsalita mismo. Tanungin ang barya. Walang bibig ang barya. Paano naman ito magsasalita? Hayaan ninyong maglaro siya. Tingnan ko kung anong palabas ang kaya niyang gawin. Ito ba ang sinasabi mong batang nag-alis ng imperial na anunsyo? Opo, Emperador. Kawili-wili nga. Barya, magpakabait ka. Sabihin mo sa akin kung sino ang amo mo. Kung hindi ka magsasalita, papaluin kita. Amin ka na, di ba? Kung amin ka, hindi na kita papaluhin. Sapat na ang mga biro mo. Kung tapos ka na, baba ka na. Huwag mong pigilan ang paglilitis ko. Huwag po. Sinabing barya sa akin. Kung magdadala kayong mainit na tubig, magsasalita ito agad. Dito kayo. Magdala ng isang palanggana ng mainit na tubig. Gusto kong makita kung paano magsasalita ang baryang ito. Tingnan ninyo. Hindi ba? Nagsalita na ito? Walang kwenta. 48 na ang edad ko. Matalim pa rin ang paningin at pandinig ko. Bakit hindi ko narinig ang baryang nagsasalita? Sa tingin ko, malabo na talaga ang paningin mo. Linaw na sinabing barya na ang may-ari nito ay ang kaniserong si Sudakiang. Sinungaling. Sinadya mo lang talaga na magpalito at magulo. Mga guard, hilain siya palabas. Bakit ka ba ganyang kabaat sa pag-unawa? Kapag nilagay ang barya sa tubig, agad na lumalabas ang mantika. Mamantika ang pawis. Halata si Sudakiang yan. Pagkatapos hiwain ang karne. Nangyari dahil hinawakan niya ang barya. Wang Tishan, kumbinsido ka ba? Gino, sa ngayon ako, sumusuko na po ako. Ganun pala. Emperador. May mantikang baboy ang mga barya na ito. Nasa tubig. Lumabas ang mantika mula rito. Kanino ang perang ito? Malinaw agad. Gobernador Chen, ako ang magistradong Can County. Ikaw, kumbinsido ka ba talaga? Wala yan kundi kaunting tuso lang. Ganoon ba? Kamakailan, may isang kaso ng pagpatay sa isang bata.
Kung maayos mong maipapasya ang kasong ito, lubos akong huhanga sa'yo. Paano? Bakit hindi? Kentanyo, Chen Golden, at si Kendashan pa, ina ng namatay. Inakusahan namin kayong tatlo, na pinahirapan at pinatay ang kamag-aral na si Ken Liang, at inilibing pa sa ilalim ng malaking pun. Gayon lang natakot kayo? Sa harap ng guro, nung nagreklamo kayo, bakit hindi kayo natakot noon? Mas mabuti pa siguro patayin na natin siya ngayon. Kahit anong sabihin ninyo, ang mga bata namin. Kung pumatay man ay hindi bawal sa kanila. Ina! Walang kapatawaran ang kasalanan. Dito sa hukuman, handa ba kayong umamin? O Sige. Aamin kami. Kami ang pumatay. Wala naman kaming edad na higit 5 Hindi naman kami kailangang magkulong. At wala ring bitay sa amin. Tunay ngang walang puso. Noon pa men, nung pinahirapan ninyo si Ken Liang, ginawa ninyo iyon dahil alam ninyo na ang mga menor de edad na pumatay ay walang parusa. Kaya saka kayo naging walang takot. Alagang ako. Ginigising ninyo ang paghanga ko. Ama Emperador. 6 na taon at kalahati pa lang siya, na may ganitong pag-isip. At higit pa rito, hindi siya basta naapektuhan ng iba. Talagang bihira yan. 6 na taong kalahati. Ama Emperador. Tila kamukha niya ang Emperatrice. May bahagyang pagkakahawig nga. Ayon sa batas ng Dekilang Huya, ang hindi pagganap na nasa hostong gulang, mahirap hatulan ng pagpatay. Ngunit, ang pinahirapan at pinatay ninyo, ay mga bata rin, kung ang isang matanda, pag pinatay ng iba ay parusang kamatayan. Ano pa kaya ang sa bata? Kung pinatay ang bata, parusang kamatayan din. Doon lang magiging makatarungan. Ikaw, maliit na bata. Halos wala ka pang balahibo, no? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bumaba ka diyan kaagad. Ngayon, ang pag-iimbestiga ng hukuman. Ganito na ang nangyayari. Wala na bang alituntunin? Ang anak ninyo rin, hindi pa ganon katanda. Magsisimula ng manakit ng kagrupo? Huwag kayong manggulo rito ng walang kabuluhan. Itong mga iyon ay mga laro lamang ng mga bata. Sino namang makakaalam kay Chen Liang na napakahina sa tuksuhan? Bakit siya namatay? Ganyan nga. Kahambugan! Inapalo ng alkalde ang bata. Halika, tingnan ninyo. Tayo ay payapang mga taong may dangal. Aano pa namin napunta dito? Sa ganitong problema. Galit lang naman ako. Nagkagulo lang dahil sa nabagsak na bagay. Bata lang, umiyak at nagalit ng konti. Sino ba ang may alam? Si Kentinyo pala, mabilis masaktan. At ganito na ang nangyari, nasaktan sa. Ikaw, walang modo kang nilalang. May mga magilang pa si Ken Liang. Ang mga magulang ni Liang, kasama nila sa barko, 6 na buwan nilang hindi umuuwi. Kami ay kanyang lolo at lola. Mahal na Ginoo, pakiusap po, huwag ninyo kaming iwanan. Ipaglaban ninyo. Mula nang mawala si Ken Liang hanggang gayon, ang mga pamilya ng tatlong iyon, nila bang nagpunta upang magpaumanhin at magdala ng regalo? Wala. Mukha nakakaasar na batang yon. Bago pa man nahuli, araw-araw pa silang dumadayo sa pintuan namin at sumisigaw. Sasabihin nilang wala na kaming magmamana. Sasabihin nilang pupuntahan namin ang kanilang bahay para humingi ng katarungan. At sinaktan pa nila ang aming mga binti at paa. Ang mga batang iyon. Sabi nila, ang anak ko at manugang, 6 na buwan nang di umuuwi. Sigurado na sila'y namatay sa labas. Gino, kasinungalingan yan. Ngayon, apakan ko ang bibig mo. Teka ka, matandang tao. Hindi ka natatakot na malinya ang dila mo sa pagsisinungaling? Ako ang hukom, nagtatakdang hatol. Kayong tatlo. Dahil sa sinadyang pagpatay sa koklas, hilain ninyo palabas. Putulan ng ulo at ipakita sa bayan. Mabuti. Mabuting hatol. Mabuti. Bitawan ninyo. Huwag ninyong hawakan ang anak ko. Ama, ina, iligtas ako. Kahibangan ito. Ayon sa mga batas ng Imperyong Xia, kailangan gawin lang sa kanilang tatlo ay magmuni-muni ng nakapaloob at isasama ng mga magulang, ang pamilya ng namatay, sa paghingi ng tawad at pagbayad ng danyos. Ang mga batas ng Dakilang Xia, hindi basta-basta, nalalaman ng isang bata tulad mo. Alam ba ni Ginoong Chen kung sa'y may anak? Kung ang anak ninyo ay pinatayang iba pagkatapos, mayos silang ligtas, at pumunta pa para mang agawang gulo. Nagpapakita, nagmamayabang. Takot ko lang. Matagal mo nang. Pinatawan na silang isang sahang na palo, hindi ba? Nandito ako para pag-usapan ang batas. Ikaw naman ay bumabalik na may emosyon. Kung lahat ay maghuhusga, bese lang sa damdamin. Ano pa ang silbi ng batas? Kung hindi susundin ang batas, ano nga ba mangyayari sa mundo? Hindi ba magiging magulo? Kung palalampasin natin ang ganitong masasamang tao,
Doon nagsisimula ang kaguluhan. Mahalaga ang batas. Dahil ito ang nagtatanggol sa mga mamamayan kaharian. Lalo na kapag mamatay sa bayad ang mamatay. Iyon ang makatarungan at ayon sa batas. Hilayin ninyo ang tatlong ito palabas at patayin. Say. Tumigil. Nakakabaliw talaga ito. Ikaw nga, nagbunyag ka lang ng imperial notice. Wala namang kasamang opisyal na pagbibigay ng titulong iyon. Wala ring selyo ng pamahalaan. Sa totoo lang, bata ka pa, amoy gatas pa. Paano ka namin pakikinggan para maghusga? Ang nangyari ngayong araw, ako na mismo ang magulat sa emperador. Dali temple na bisministro. At ikaw naman, sumira ka sa imperial na anunsyo. At hindi mo pa nagampanan ang ipinagkatiwala sa'yo. Ayon sa batas, nararapat kang parusahan ng 20 latigazo. Sundo. Ihatak ninyo siya at isagawa ang parusa. Bitawan ninyo ako. Tumigil kayo. Saan nanggaling ang makulit na palaboy na yan? Ina-attack mo ba kami? Nandito ang emperador mismo. Bakit hindi kayo agad lumuhod? Mabilis. Malugod na pagalang sa pagdating ng emperador. Mabuhay ang emperador. Batang babae. Tumayo ka na. Batang babae, ang sinabi mo kanina, narinig ko na lahat. Ang kasong ito, maganda ang pagkakasagot mo. Lahat kayo, umayo na. Gobernador Chen, sinabi ninyo kanina na, ang batang ito, walang selyadong dokumento ng pagkakahirang at walang opisyal na selyo. Kaya naman, hindi siya maaaring gumawa ng pinal na pasya. Kung susundin ang batas, Sa katuwiran, kapag walang katas ng titulo, hindi siya itinuturing na opisyal ng korte. Bukod pa rito, sa 3 batang nasa harapan niya. Masyadong mabigat ang parusa niya. Parang birong laro ba yan? sabi mo nga. Paano mo gustong hatulan ang kasong ito? Ako ang naghahain. Akala ko na ang 3 batang nasa harapan ay bata pa. Ayon sa batas, sapat na kung maghihingi sila ng tawad at matatapos na. Magsorry lang. Ang ibig sabihin alkalde na paghingi ng tawad ay simpleng pagbigkas ng pasensya na o patawad. Pero ang tunay na paghingi ng tawad ay pagpaparanas din sa kanila ng paghihirap na dinaanan ng namatay. Iyon lang ang maaari mong tawaging paghingi ng tawad. Sa palasyo ng Xia, dalhin ninyo ang insignia ng magistrado ng Kan County. Opo, emperador. Munting dalaga. Ngayon ay idinudugtong ko sa iyo ang pamagat na magistrado ng Kan County at ipinagkakaloob ko sa iyo ang insignia. Ano ang pangalan mo? Ako. Ang pangalan ko ay Buyayan. Ikaw, ano ang pangalan mo? Siya yan. 6 at kalahating taong gulang ka na. Kailan ang iyong kaarawan? Emperador. Maraming nagmamasid dito. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang sertipiko ng pagkakahirang. Ikaw na ang magistrado ng Kan County. Maaari kang magpataw ng parusa. Ang 3 pumatay na iyan. Bilang opisyal, hinahatulan ko ang 3 ito. Hayaan silang maranasan. Ang ginawa nila kay Ken Liang. Kapantay nito, meta sa meta. Dalhin ninyo sila palabas. Hindi. Wag. Wag na. Huwag. Katatapos ko lang marinig ang batang iyon. Tinawag kanyang tiyuhin, hindi ba? Siya Gong. Gobernador Chen, inoprotektahan mo ang kamag-anak mo. Alam mo ang batas, pero ginawa mo pa rin ang mali. Dalhin ninyo siya sa Dali Temple para parusahan siya, mga aw. Dalhin ninyo siya sa akin. Sig. Okay na, umalis na kayo. Batang babae. Wala nang ibang tao ngayon. Ako ang iyong Ed. Ako ang tunay na ama ni Du Xiaole. Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit ganyan ang pangalan mo? Tiayan. Di ka pa rin bibigay, no? Kinuha mo ang pangalan ni Du Xiaoli. Gusto mo pa ring agawin ang kanyang identidad. Ang labis na yan. Hindi ako nagnakaw. Ang pangalan ni Du Xiaoli ay kayo ang nagnakaw sa pangalan ko at agayin pa ang J-dependent ko at ibinigay sa sanglaan. Opo, Tahimik ka, Tigil. batang babae. Magpatuloy ka. mahal na emperador, ipagkaloob po ang aking buhay. Ako po, nang makita ko yung batang babae. Nawalan ng wastong isip. Natakot ako na manlinlang siya sa emperador. Kaya gustong iligtas siya. Dahil nga, kami niya, halos 7 taon nang mag-ama't anak, ang aming pagkakaisa. Hindi ko siya gustong sumama sa maling landas.
Sinasabi mong ang dalawang batang ito ay mga inaampon mong anak. Kung gayon, ipaliwanag mo ang nangyari noong panahon na yon. Ilang taon na ang nakalipas. Ang aking asawa, sa tabi ng moat ng lungsod, naghuhugas ng labada sa gilid ng hukay ng lungsod. May lumutang na isang kahoy na palanggana. Sa loob ng palanggana, may isang sanggol na babae. Ang asawa ko, naawa sa kanya, kaya dinala namin siya pauwi at inalagaan. Sa damit niyang panibaba, may tinusok na pangalan. Pinangalanan namin siyang Tiayan. Ang damit ni Xiayan. Alagang may pangalan na. Tinutuyong tinahi mismo ng Emperatrice. Sa parehong taon, may isa pa kaming nakitang sanggol na itinapon sa tabi ng daan, kaya dinala rin namin siya. Siya ang isa pa naming babae. Sa damit niya, walang nakatatak na pangalan, kaya ipinangalan namin siya, ayon sa apelyido namin. Pinangalanan namin siyang Du Xiaoli. Ngunit, makalipas ang ilang taon, hindi namin malaman kung bakit, pinilit niyang palitan ang pangalan nila ng kapatid. Sabi niya, mas maganda ang pangalan ng ate. Si Du Xiaoli, na laging masunurin, pinayagan niya ang bunsong kapatid. Mula noon, magkabilang nagpalit na ang kanilang mga pangalan. Nagsisinungaling ka. Ang UP na iyon ay akin. At pati ang damit, akin din. Emperador, malinaw ang inyong paningin. Ako'y isang simpleng mamamayan. Hindi namin lilinlang ang emperador. Emperador. Bagaman siya, halos kamukha ng Emperatrice. Ngunit kay Du Xiaole, sa katawan niya, may tanda siya ng kapanganakan. Ang dalawa nilang, ang ampon nilang ama naman ang nagsabi nito. Baka, kailangan pang pag-isipang mabuti ang bagay na ito. Mayroon ka bang paraan upang mapatunayan ang sarili? Ang UP at ang damit ay kinuha na. Ano ang gagawin natin? Baka ako ba? Hindi na kailanman makakabalik. Sa tabing aking ama at kapatid? Ang inyong lingkod ay may paraan. Ang inyong lingkod ay may paraan. Ikaw. Hindi mo ba sinabi na ikaw ang tunay na lolo ng batang babae? Gayon, bakit ngayon sinasabi mo naman na maaari mo nang patunayan na siya ay prinsesa? Ang yupay ng Emperatrice yan ay mula kay Yan na ibinigay ng isang mataas na monghe mula sa Luodia Temple. Pagkatapos, Ipinadala bilang dote papasok sa palasyo. May tumutulo pa rito, dugo mula sa daliri ng Emperatrice. Paano mo nalaman? Kung gusto mong malaman kung sino ang tunay na prinsesa, kailangang patakan ang dugo ng dalawa sa yupay na ito. Kung lilitaw ang palamuting ibong Phoenix, Iyon ang tunay na prinsesa. Minsang nabanggit lang ito ng Emperatrice. Hindi pangkaraniwan ang taong nasa harapan natin. hindi posible na may ganitong Yupei. Impossible. Lumayas. Natakot ka ba? Ha? Hindi. Hindi. Xiayan. Ikaw ba talaga ang aking Xiayan? Alagang ang ikaw ang aking Xiayan. Sa wakas nahanap kita, Xiayan. Akala mong makakatakas ka? Hindi ganoon kadali. Alam mo ba, nakadawa ka na ng kasalang panlilinlang sa emperador. Emperador, maawaan po ninyo ako. Ako at ang aking asawa ay hindi nagkaanak. Ngunit sa parehong oras, nakatagpo kami ng dalawang dalaga. Hindi namin agad nakita ng mabuti. Posibleng napagkamalan lang. Hindi namin intensyong linlangin ang emperador. Kasumpa-sumpa. Sa palasyo, ay nakipaghalubilo kay Du Xiaole ng kalahating buwan. Laging may pakiramdam na may mali. So, nalinlang pala ako nyo. Kanina ka. Gustong bugbugin siyan, di ba? Alin ang kamay na gusto siyang pukpukin? Utulin mo yan. Patawarin po ninyo, emperador. Alam ko po ang aking kasalanan. Ako na po ang magpapalo sa sarili ko. Huwag po ninyong putulin ang kamay ko. Tete, Yan. Anong nangyari? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo lang kay tatay. ang gatao sa pamilya Du ay hindi maayos magtratar sa akin. Pero nagbigay pa rin sila sa pag-alaga sa akin hanggang sa lumaki ako. Huwag na nating pagputulin ang kamay o paa. Ang paggamit ng aking pangalan, si Du Xiaole na pumasok sa palasyo, sa panahong ito, ay malamang na marami ring hirap ang dinanas. Sa labas ng palasyo. Paano mo nalaman? Si Lolo Sug ang nagbigay alam sa akin. Si Du Xiaole sa kalahating buwan.
ay tiyak na maraming hirap ang dinanas. Kung ganoon, atay, nahanap na kayo. Ngayon, sama-sama na kayong bumalik kay tatay. Bumisita na rin tayo sa palasyo. Lolo Sug. Prinsesa, pansamantala nang bumalik sa palasyo. Ako'y maghihintay lang dito. Saga. Ang saya. Makakasama ko na ang tunay kong tatay sa bahay. Maari ko ring makita kung ano ang hitsura ni nanay. Kahit nasa langit na sa. Tiyak na may maraming larawan. Say nanay si tete. Siyempre meron. Tara na. Bumalik na tayo sa bahay. Opo. Dakin ninyo sina Duchansheng at ang babaeng yon. Ihatid din ninyo sila. At bantayan ninyo ng mabuti ang bawat galaw ni Zuj. Siya ang ama ng emperador. Ikaw, bakit hindi ka sumama sa prinsesa pabalik ng palasyo? Babalik din naman siya agad. Bakit kailangan pang sabay-sabay pumasok? Mabuhay ang emperador. Mabuhay, mabuhay magpakailanman. Ngayon ay may ipinaabot ako na mahalagang anunsyo. Siguro ay narinig na ninyo, mga ministro, ang ilang balita ungkol dito. Ang anak kong babae na matagal nang nawawala, ay nahanap na. Matalino at mabilis umintindi si Tsiayan, kaya't binibigyan ko siya ng kitulong prinsesa Yong-an. Lumalapit ang inyong anak upang magbigay pugay sa inyo, ama. Emperador, may hindi ko po maintindihan. Sabihin mo lamang. Prinsesa, hindi ba noong ilang araw na ang nakalilipas, ay nahanap na siya? Bakit mayroon pang? Iyan ang sasabihin ko ngayon. Si Tsiayan ay napunta sa pamilya Du, ngunit ang pamilya Du ay pinagtratong masama siya. Kahit pa, nagpadala sila ng sarili nilang anak. Upang palitan si Tsiayan at ipinasok sa palasyo. Emperador, nakamali po ako. Alam ko na ang aking pagkakamali. Ipagkaloob niyo po ang aming buhay. Ama, ako ang tunay na prinsesa. Siya naman ang huwad. Matigas ang inyong ulo. Nahayag na ang buong katotohanan. Mula ngayon, sa mga henerasyon ng pamilya Du, ang mga lalaki ay bawal maging opisyal, at ang mga babae ay magiging alipin o katulong. Dagdag pa rito, ang buong pamilya Du, ipagbansag sa malayong lupain. Matalino po kayo, emperador. Dalhin sila palabas. Yan. 6 na taon ka naming inalagaan. Emperador ama, ipagkaloob po sa akin ang 3, upang ako po ang maghusga sa kanila. Inapayagan. Kunin mo ang 6 na mangkong iyan. Opo. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Sa 3 mangkok na ito, gusto niyo ba ang gintong mangkok o ang sira-sirang mangkok? Gusto ko ng gintong mangkok. Yan. Sabi ko nga, hindi na sayang ang pag-alaga sa'yo. Gusto rin namin ang ginto. Ano magagamit namin sa sira? Ito ang inyong sariling pinili. Magagwardya. Narito po. Dalhin sila palabas. Mula ngayon, mamimilimos na lang kayo. Mamimilimos. Ang labis-labis naman. Ang gintong mangkok na ito, magagamit namin ng matagal. Maligaya pat nabubuhay tayo. Nga naman. Ang husay magkasya ng batang ito. Ngayong araw, handaan ko ang mga ministroy. Huwag kayong magpakahira. Tuloy-tuloy lang sa pagkain at inom. Emperador, humihingi ng tagpo ang prinsip ng Mobi. Hindi pa ba 3 araw siya darating sa kabisera? Ama. Baka po hindi maganda ang kanyang layunin. Narito na rin sa wakas. Ang prinsipe ng Mobi na ito, bigla na lang ba siya dumalaw? Hindi ba't sabi ay may ilang araw pa, bago siya makarating sa kabisera? Saan yun ang kanyang pagdating? Halata namang naghahanap siya ng gulo. Ano ba ang pinagmulan nito? Grabe ang leki ng kanyang entourage. Mabuting lingkod na si Abu Keren, nagmamano sa inyo, emperador. Napagod na po ang prinsipe ng Mobay sa mahabang paglalakbay. Napakahirap ng inyong paglalakbay. Gabayan ninyo siya papunta sa kanyang silid para magpahinga. Sandali lang po. Aking narinig, ay puno ng mga bihasa ang inyong kaharian. Kaya dinala ko ang isang iskolar na nais makipagpaligsahan sa inyong mga taga dito. Umaasa po ako na pagkakalooban ninyo ito.
Sa tingin ko, talagang naghahanap siya ng gulo. Kung pumayag tayo agad, baka tayo'y nahulog. Sa patibong nila? Baka po takot ang emperador. Kalokohan lang yan. Prinsep na Mobi, ang eting dakilang kaharian. Maraming mga iskolar, parang damo. Maliit na paligsahan lang, hindi dapat pagtuunan ng pansin. Siyempre, hindi ako natatakot. Sedge, May malaking kusta ang paligsahang ito. Bakit hindi? Ang mapapatalo sa atin. Ibigay ang isang lungsod. Paano yan? Emperador, wag po sana. Ako'y kumpiyansa. Tiyak na mananalo ako. Seg, Gustong gusto ko ang dangal ng emperador. Magaling ako sa pagsagot ng mga koplet. Mayroon akong ibinigay na unang linya. Hiling namin na inyong ibigay ang kasagutan sa pangalawang linya. Usok na bumabalo sa lawa at mga willow. Kayo mga tao mula sa Mobi, napakatuso ninyo. Alam ninyong ang koplet na ito ay isang walang kamatayang tugma. Nangahas pa kayong ilabas ito ngayon para pahirapan ang aming bansa. Ang laki ng inyong loob. Mga minamahal kong opisyal. Sino ang makakatugon? Magbibigay ako ng malaking gantimpala. Ang siya ay puno ng talento. hindi. Kahit ang simpleng kangalawang linya ng isang kople ay hindi masagot, hindi ba? Palasyo ng siya, mayroon ba kayong sagot? Emperador, ang inyong anak ay may sagot. Kanon na yumanig sa tor ng lungsod sa baybayin. Sedge, Hindi ka nagsasawa, talagang karapat-dapat ang unang prinsip. ganyang kahirap na Paris ng talutod. Nagagawa mo pa rin sagutin lahat. Ang tugma niya, talagang napakaugnay. Salamat, tinatanggap ko ang papuri. Sandali. Hindi pa ako talo, ako'y prinsip pa rin. Kahit pantay ang pagkakatugma ng ilalim na taludtod, iba naman ang damdamin o imahinasyon nito. Kung nais mong manalo, kailangan pa makasagot ng isang ilalim na taludtod na may parehong diwa. Siagong, may iba ka bang ibibigay na ilalim na palutod? Hindi basta-basta makukuha ang ganitong ilalim na talutod. Ngayon pa ba pag-usapan kung magkatugma ang diwa? Ang inyong dakilang datsya. Hindi naman maaring walang sino man ang makasagot, di ba? Sino nang nagsabing wala tayong tao sa dahuya? Nasaan ang mga talento ng datsya? Gusto kong makita sila. Umusbong nga ang gatalento sa dahuya. Ayaw ko lang silang apihin, ayaw kong gagayin iyon sa iyo. Ganyang klaseng perseng talutod, kayang-kaya ito ng isang bata. Isang batang amoy gatas. Nangangahas pang magsalita ng malalaki. Prinsep, huwag kang makihalo sa ganitong mga batang amoy gatas na parang maliit na ulol. Karaniwang pananaw lang ang meron sila. Sa edad niya, baka nga pati mga mabibigat na karakter. Hindi pa niya alam ng marami. Lalo na kung, para talagang walang kapantay. Ikaw, Bahala na. Hayaan ko muna kayong magingay ng kaunti. Emperador, maaari na po kayong maghanda ng mga dokumento para ipasa ang lungsod. Emperador, huwag kayong mag-alala. siya yan. Ang talino mo nga. Ama, magpahinga ka lang. Bilang anak ninyong lingkod, may plano na ako. Baka pakinggan muna ninyo ang ibabang linya na isusulong ko. Gusto kong makita kung ano ang maipagsasabi mo. Usok na bumabalot sa lawa at mga willow. Ako naman, ako'y tumutugon, willow na naglalagablab sa pampang ng Jinjiang. Maganda. Napakahusay. Tunay na kahanga-hanga. Hindi lang ito basta. Perpekto ang pagtutugma ng 5 elemento at panik. At umaayon din sa diwa ng unang linya. Ito ang tunay na husay. Ngunit tungkol sa ilalim na linyang ito, kayo ba payag o hindi? Ang nakakabala na batang yon. Hindi ba sabi nila kaunti lang ang tinunan niya ng pagbabasa? At akala mo napakahusay niya. Prinsep. Ang inyong lungsod sa Mobay, tanggapin ko na. At tanggapin ko ito ng may ngiti. Kahit isang bata, hindi ninyo makatalo. Prinsip, huwag kang magalit. Susunod na round, hindi talaga sila abot sa akin. Walang takot mangyayari ang magabonggang salita mo. Binuga lang hangin ang dila niya. Susunod na round, makikipagkumpetensya ako sa eskolar ng inyong bansa, sa paligsahang sukat ng perlas sa Abacus. Sa nakaraang round, kayong lahat naman ay napakakumpiyansa. Ako, ang emperador, ay hindi alintana. Magdagdag pa ng isang lungsod, ha? Walang paligoy-ligoy. Mabilis na maglabas ng tanong. Mga Ginoo, makinig po sa tanong. Isang magsasaka ang nag-aalaga ng manok at kuneho. Alam na natin, may kabuwang 51 ulo sila, at may 172 paa.
Ilan-ilan ang manok at kuneho. Tulad ng alam ng lahat. Ang paligsahang abakus na ito, hindi lang sinusukat ang tama o mali ng sagot. Sinusukat din ang bilis ng pagsagot. Kung sakali, hindi ninyo masagot sa loob ng kalahating insenso, ituturing na talo kayo. Talo kayo kahit tama ang sagot pag matagal. Ang manok at kuneho. Ang isa ay may 4 na paa. Ang isa naman ay may 2 paa. Paano natin ito hahatiin? Mas mabuti siguro kung ngayon na rin, tawagin natin ang magsasaka sa harap ng korte. Hindi pwedeng. Nilimitahan nila ang oras. Emperador, ang lungsod na kakain ninyo kanina. Baka kailangan ninyong isauli. Mukhang matatalo ulit ang prinsep, at mawawala ang isang lungsod. Ganyan kadaling palaisipan. Sa isang iglap, masasagot ko ito. Yung couplet kanina, swerte mo lang yan. Ang sagot sa abakus, hindi namin papayagan na mangimbulo ka. Sugo, dalhin ninyo ang abakus. Kabuwang 16 na manok, at 35 kinho. Tama ba yon? Paano yon possible? Paano ka nakasagot ng ganito kabilis? Tama. Siguradong nandaya ka. Walang kwenta ka. Lumayas ka. Emperador. Ang prinsip ay unang bumisita. Lubhang binigyang halaga ito ng aking ama. Inutusan ako. Nagdala ako mula sa Mobay ng isang kayamanan. Nasa loob ng kahong ito, ang kayamanan ng aming Mobay. Dahil lamang, ang kayamanang ito ay may komplikadong mekanismo na mahirap buksan. May bulong-bulungan sa bayan. Kataas-taasang emperador, napakatalino ninyo. Tiis-tiis lang, tiyak ninyong mabubuksan ang kayamanang ito. Nangangahas ka. Walang anumang susi ang bagay na ito. Walang mekanismong pwedeng paganahin para buksan. Sa totoo lang, sa tingin ko kayo, mga taga-Mobay, hindi talaga nagsusumamo ng tapat para makipagkasundo. Mahal na datu, mali ang inyong salita. Ang bagay na ito rin ay isang kayamanan. Ginawa ito ng mga ninuno namin sa Mobay. Dahil lang mahirap palaga ang mekanismo. Itinangin ng ama ko na yalay ito sa inyong kamahalan. Bilang patunay ng paggalang ng ama ko. At ng aming pagkamangha sa inyong kamahalan. Sa inyong kaunungan. Sige na. Kung kaya't pag-aari ito ng Mobay, ako ang bahalang mag-ingat dito ng mabuti. Kahanga-hanga ang kaunungan ng emperador. Ayon sa mga isinula, sa loob ng kahong ito, may nakatago na pakabihirang kayamanan. Sa amin sa Mobay, malamig at simple ang buhay. Hindi kami sanay sa mga magagarang bagay. Naway pagbigyan kami ng inyong kamahalan. Ang ibig ninyong sabihin, hindi ba ipinipilit ninyo sa ama? Gagawin na natin ngayon ang pagbubukas. Sino sa inyo, mga minamahal kong lingkod, ang makakabukas nito? Mapapalawig ang gantimpala sa inyo. Paano naman bubuksan ito? Kung walang susi, paano mo bubuksan? Hindi ba ninyo pinapahirapan ang sinuman? Gusto nyo ba kaming ipahiya? Emperador, itong bagay na ito, walang paraan para mabuksan to. Ito. Sinong mag-akala? Kahit ang Dacia, hindi rin ito mabubuksan. Madali namang buksan to, di ba? Prinsesa, huwag kang magwalang guni-guni. Siya yan, may paraan ka ba? Ama, simple lang yan. Bata ka pa. Kung mabuksan mo yan, ipapangako ko. Ang ama ay isang malamlam na perlas. Hindi naman iyon malaking kayamanan. Marami kaming ganyan sa palasyo. Siya yan, huwag kang magsalita ng kalokohan. Puting-puti ang bagay na ito. Sinasabing ito ang pinakamahusay sa mga night pearls. Kung makuha mo ito, ako'y labis na nagagala. Kung ganoon, ama, ibigay na ninyo ito sa akin. Sakto naman ang damit ko. May nawawalang perlas. Ikaw kalaga. Prinsep. Talo ka. Emperador, tinatanggap ko ang pagkatalo. Ang lupain na ipinangako ko sa iyo, ibibigay ko. Ngunit, ako rin, may isang kahilingan. Sabihin mo. Gusto kong ipakasal siya sa akin bilang alyansa. Ikaw, pagkatapos niyang tumanda, ikukasal niya sa akin bilang aking asawa, magiging reyna. Ikaw. Walang yak ha. Ang aking prinsesa ay 7 taong gulang pa lang. Paano mo siya ipapakasal? Maliit pa ang edad ng prinsesa ngayon. Ngunit ako po'y magsasalita. Hahayaan lamang ang pag-ayos ng kasunduan. Pagkatapos, sasamahan niya ang maliit na prinsip papuntang Mobay. Ayos din. Mas mabuti nang maagang masanay siya sa klima doon. Nagmamadali ka namang magsalita. Sinabi ko na, 7 taong gulang pa lang ang aking prinsesa. Paano mo siya ipapakasal? Nagsasalita ka pa ba ng makatuwirang pananalita? Dahil nga maliit ang prinsesa. Kaya siya ang bagay doon. Mas bata ang bata. Mas madaling masanay. Walang yak ang tao. Ikaw, Tinitingnan mo ba ang isang
7 taong gulang na bata para sa sarili mong kapakinabangan? Wala ka nang hiyan-hiya. Hindi naman agad-agad silang ikakasal. Ito'y upang mauna siyang masanay sa klima at mga kaugalian doon. Hindi ba ninyo tatanungin ang batang prinsesa kung kasang-ayon ba siyang maging asawa ng maliit na prinsip? Ikaw na hayop. Tinitingnan mo pa ang aking 7 taong gulang na prinsesa. Hindi ba't pagpapakasal lang yan para sa alyansa? Ako na ang pupunta. Siya yan, huwag kang magbiro. Pero, bakit hindi ako pwedeng ganyan? Sumama ako sa'yo papuntang Moby. May hinhiling ako. Hindi ko alam kung ang prinsepeng Moby, sasang-ayon ba sa? Sabi mo lang ayos. Narinig kong magaling ang mga taga Moby sa pagsakay at pagbaril ng pana. Kaya hinihiling ko na ang prinsip. Makipagkumpetensya sa akin. Kalokohan. Kung iyan ang igigiit ni Xiayan, kaya ang emperador ay mapipilitang kumayag. Emperador. Bata pa po ako. Hindi ko kayanin hilahin ang busog na ito. Paano ko ba ito hahawakan? Emperador, hayaan ninyo akong tulungan ang prinsesa. Hindi ka pala marunong magpalipad ng palaso. Hindi po. Lumaki ako sa labas ng palasyo. Sa isang ordinaryong pamilya lang. Wala akong panahon matutong magpalipad ng palaso. Kaya mo bang tumama ng tama? Paano ko malalaman? Bahala na. Naku, naloko tayo. Sinadya yan ng batang yan. Lumihis ang palaso. May tao. Dalhin ninyo ang isang palaso. Isa na lang. Magbusa na lang tayo ng isang beses. Huwag. Tinatanggap ko na, talo na ako. Hindi na tayo magtutuloy. Pero kanina, hindi ka ba? Sobra kang determinado na. Pakasalan ako at dalhin sa Moby, hindi ba? Inyutos mo na ito sa aking ama, ang emperador, para hingin ang aking kamay. Paano ka naman magbabagong isip? Hindi dahil ako ang pilit na nagpapakasal. Kasi, Siya. Sinabi niya sa akin ang lahat ng ito. Ano ba talaga ang nangyayari sa ikalimang prinsip? Emperador, ang inyong anak. Ako'y labis na nadismaya sa iyo. Mga aw, ipatupad ang pausa ayon sa batas ng pamilya. Ama, Emperador, sandali lamang. Pakiusap, patawarin ninyo ang ikalimang prinsip. ganitong pagtrato niya sa iyo. At ikaw pa ang ipinagtatanggol siya. Xiayan, ang iyong ikalimang prinsep. Ang aking ikalimang kapatid na lalaki. Napakaugat ng kanyang pagkukulit at pilyo. Karapat dapat siyang parusahan ng mahigpit. Para matuto at matandaan niya. Tama ang sinabi ng unang prinsip. Ngunit ang ginawa at inisip ng ikalimang prinsip ay dahil sa mga sinabi ni Yang Fi, kaya nangyari iyon. Kung dahil sa mabibigat na parusa kay ikalimang prinsip, baka mahirapan siyang magsisirin. Ang nagawa niya ay napakalaki. Kung hindi natin siya paparusahan, di matatanggal ang galit sa puso ko. Karaniwan, ang ikalimang prinsip. Ano ba ang pinakakinamumuhian niya? Ang pinakakinamumuhian niya sa araw-araw ay, Emperador, ang magbasa mag-aral. Gayin natin siyang magbasa tuwing tanghalian. Sa pinakamatinding sikat ng araw, ipadadala sa Harding Emperador para doon magbalik-aral. Hanggang hindi niya mabasa at may pasa ang 10 sinaunang akda. Mabuti ang parang yan. Kaya ng emperador pagdurusahan siya ng kaunti. At sabay nito ay madadagdagan pa ang kanyang pag-aral. hindi ba? Gagawin mo ba siyang patawarin na lang ng ganito? Emperador, hindi ito pagpapatawad. Ang pilitin siyang gawin araw-araw ang hindi niya gusto, ay higit pa sa pisikal na parusa. Ito'y mas naghubog sa puso at pagugali. Emperador, pahintulutan ninyo sa... Signa, signa. Kung ganyan ang ibig ninyo, ayos, susundin natin yon. Huwag kang manahimik. Ikalimang prinsip. Ilang aralin na ang naipersite mo? 2. Ano? 3 o 4 na araw na ang nakalipas. At 2 lang ang iyong natutunan? Sige, sigaw ka. Sigaw ka na. Sigaw mo hanggang marinig ng buong mundo. Malalaman nilang lahat na tanga ako. Masaya ka na lang diyan? Ikalimang prinsip. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Kaya ano naman ang ibig mong sabihin? Wag na. Sedge, sabihin mo. Ngayon na nandito ka.
Ano ba talaga ang dahilan? Dumating akong gayon para makipagkasundo. Makipagkasundo. Ako at ikaw. Dahil sa'yo, pinipigil ang Emperatrice, hindi siya makalabas araw-araw. At pati ako, pinipilit mo pang magbasa at mag-aral sa ilalim ng naglalagablab na araw. May mukha ka pang banggitin pa yan? Ikalimang prinsep, hindi mo dapat sabihin yan. Malinaw na ang iyong ina. Ang naglagayng lason at nagpasibang sala sa akin. Kung hindi dahil kay Dulciole, na pinalitan ang aking pwesto, baka patay na ako noon. Ikaw. Alam ko na ang sinasabi mong yan. Pero balak ipasa ng emperador sa'yo ang trono. Sinabi ng Emperatrice, ang pwesto ng tagapagmana, ipinanganak para sa akin. Ngayon pumasok ka pa sa gitna. Paano ako makakapagtiis? Ikalimang prinsep, magatsismis lang yan. At saka, kahit hindi man ako maging emperador, hindi rin siguro ikaw ang magiging emperador, di ba? Anong ibig mong sabihin? Ikalimang prinsep, huwag na nating pag-usapan iyon. Sa loob lang 3 o 4 na araw, nakakabasa ka lang 2 tula. Ang iba kong magkakapatid, sa isang araw, kaya nilang matutunan ng marami. Anong ihahambing diyan? Mas matanda sila sa akin, at mas matagal na ang pagpasok nila sa silid-aralan, kaya higit silang nakaranas kaysa sa akin. Sige na nga, hindi yan ang pag-usapan. Pagdating sa iyong kasanayan sa armas, Tiyayan. Totoo bang nandito ka, para lang sa gabal sa akin? ikalimang prinsep, hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Huwag kang mag-overthink. Pero yung Hindi rin naman walang basehan. Pagdating sa tula at pag-aral, hindi ako kasing husay ng unang prinsip at ika-4 na prinsip. Pagdating sa pakikipaglaban, hindi rin ako kasing galing ng ika-3 prinsip. Kahit pagdating sa dakilang pagmamahal, lalong hindi ako kasing ng ika-2 prinsip. hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Marami ka namang magagandang katangian. Talaga ba? Sabi mo, 2, pakinggan ko. Una, mukhang maganda ka naman. Tama rin naman. Ayan, ganon ga dapat. Nung unang beses kitang nakita, naisip kong talagang kapansin-pansin ang itsura mo. Seryoso ba? Ikalimang prinsip, may isang bagay ako, na matagal ko nang gustong itanong sayo. Magtanong ka lang. Bakit mo gustong maging emperador? Sabi ni Emperatrice, ipinanganak ako para makipaglaban para sa trono, para maging pinuno ng lahat. Nagluluwal ka ba ng kaligayahan dahil yan? Ayokong maging emperador. Eh di huwag mo na lang gawin. Ikaw pa ring ikaw, ikalimang prinsip. Hindi ka yang fee. May nagsabi sa labas, prinsesa, na ang pamilya Zhao muling nagnakaw ng manok mula sa pamilya Li. Sabi nila hinahanap ka para maghatol. Kahapon may nagtulungan ang Zhao at Li. Gayon naman manok ang ninakaw. Hindi na ba ito titigil? Hindi ba't nag-away na ang Zhao at Li? Hindi ba sila nagkagulo? Nasaan na ang mga tao? Nakakainis na maliit na babae. Ikaw, karapat-dapat ka bang makipagsabayan sa akin? Gagamitin ko ang buhay mo para ipalit sa pwesto ang tagapagmana ang anak kong lalaki. Ang pagtatalaga ng tagapagmana ay isang pambansang usapin. Hindi ang ikalimang prinsipe ang tamang pagpipilian. Hindi si UR ang narapa. Ikaw ba ang narapa? Isang simpleng dalagita ka lang mula sa kabundukan. Anong karapatan mo na makipagagawan sa anak ko? May sariling pagsasalang-alang ang emperador. Ang isang pasya niya, sinayang ang higit 10 taong pagsisikap ko. Bakit ganon? Dahil wala siyang impluensya, yung komplikadong panlabas na pamilya. Ikaw ay? Hindi ako magpapalit ng pangalan. Hindi ako magbabago ng apelido. Apo ako ng ika-13 henerasyon ng pamilyang Zuch mula sa Shu. Ako si Zij Bowen. Ikaw ang tagapayo militar ng pamilyang yan, hindi ba? Si Yang Fi ang nakakakilala na malinaw. Buhay ka pa pala. Pinatay mo ang buong pamilya. At ikaw buhay pa. Tunay ang sumpa ka. Sinasabing dala mo ang kapahamakan sa asawa at magulang. Kung hindi dahil sa inyo, pamilyang Yang, pinag-frame ninyo ako. Pinalitan ninyo ang ibinigay kong sula para kay Yan Jinjun. Pinalitan ninyo ang lihim na sula. Bakit siya namatay sa digmaan? Bakit siya namatay sa digmaan? Pupunta ako para tumulong. Ngunit inakusahan ninyo ako na, espiyang taga-kaaway, hinuli at ikinulong. Lumipas na ang higit 10 taon. Mga ebidensya, matagal na naming sinunog at tinanggal. Ngayon gusto ninyong buksan uli ang kaso. Mukhang hindi na iyon posible. Sino ang nagsabing imposible?
Emperador, Emperador, para sa batang putang sawa na yan, ang bilis ninyong dumating rito. Sa puso ninyo, tunay ang isa lang ang iniisip, si Andrew at ang anak niya, at siyang kanilang mga kasalanan. Ginoong Zuge, pinatawag ninyo ako rito. Upang marinig ko na, siyang Fee, ay sasabihin mismo, ang pagkakasala ng pamilyang Yang. Tama po. Nakolekta na noon pa ang mga pisikal na ebidensya. Nasa loob ng baul ng maliit na prinsesa. Nang pumasok siya sa palasyo. Ngayon kumpleto na ang mga ebidensya. Naway, kagalang-galang na emperador. Ay inyong pakinggan ang aming panawagan para sa pamilya Zug. Upang maipawalang sala kami. Ginoong Zuge, maaring tumayo. Dahil sa pagkakabilanggo ninyo ng walang sala. Ipaglalaban ko mismo ang muling pagbubukas ng kaso. Siya Jing yan. Dinala mo ba ang bagay na ipinagawa ko sa'yo? Anong gagawin mo sa aking Yupe? Taong Yuanhong, 30 taon. Igalang ang langit, sundin ang mga ninuno. Ngayon, lampas na sa 30 taon. Ngayong taon, lampas na sa 40. Ikalimang prinsip sa'yo, may marangal na pagkatao. Sadyang kamukha ko. Tiyak na kayang akuin ang malaking tungkulin ang trono. Siya ang magmamana pagkatapos kong maupo sa trono. At magiging emperador siya. Susunod siya sa ritual ng pag-akyat. Ito ang UP. Sa wakas, Yurko. Sa wakas, maari nang may buong karangalan na magmana ang trono. Emperador! Ayaw ko rin nito. Pinilit ninyo ako. Ipagpapasama ninyo ang iyong pinakamamahal na matandang prinsesa para sabay kaming malubog sa impyerno. Emperatrice, huminto ka. Yur! Emperatrice, ayaw kong maging emperador. Gusto ko lang na makasama kayo. Emperatrice, lumingon ka pa. May panahon pa. Anak, hindi tayo minamahal iyong ama ang emperador. Kung ganon, kukuhanin natin ang buong imperyo at makakamtan ng pinakamataas na kapangyarihan. Emperatrice, gusto kong mabuhay ayon sa sarili kong kagustuhan. Pakiusap. Magsama tayo at mamuhay ng masaya. Okay ba? Emperatrice, Huli na. hindi pa huli. Emperatrice, anong nangyari sa inyo? Emperatrice, Anak. Ito'y kasong may parusang kamatayan. Pero hindi ako nagsisisi, Emperatrice. Ang iyong emperador ay hindi ako minamahal. Kapag buhay pa ako, wala nang saysay. Ikaw lang ang naghirap dahil sa akin. Dapat ikaw ang maging emperador. Emperatrice, ayaw kong maging emperador. Anak ko. Paano ka hindi magnais maging emperador? Emperador. Nasa ibabaw ang lahat. Walang hanggan ang kapangyarihang sukdulan. Emperatrice, gusto ko lang makasama ninyo. Emperatrice, huwag ninyo akong iwan na mag-isa. Kaya pala. Emperatrice. Kaya pala lahat. Kaya pala, Emperatrice, kayo ang may kasalanan. Emperatrice, inaalagaan mo lang siya. Ngunit hindi mo kailanman pinansin ang kanyang sariling kagustuhan. Emperador. Emperador, handa akong yalay ang aking buhay para mailigtas ang aking anak. Ligtas. Walang masamang mangyari. Emperatrice, Ako. Sasang-ayon ako sa'yo. Mga Ginoo. Pakiusap, magpakabait na kayo. Bigyan niyo kami ng kaunting pagkain. 3 araw nang hindi kumakain ang bata. gutom ako. Nakakaawa kami, pakibigay naman. Salamat. Gintong mangko. baliw ka ba? Hawak-hawak mo pa ang gintong mangkok tapos humihingi ng limos. Gino, maawa kayo sa akin. Ako naman ang naawa sa inyo. Sino ang mag-aawa sa akin? Kayong 3. Isang tao may hawak na gintong mangko. Tapos lumabas para manlimos. Wala ba kayong hiya? Bitawan mo. Ay naku,
Emie. Hindi na kami makakaraos. Siya yan ang tagasakit mo naman. Bigyan mo ako ng gintong mangkok. Hindi ako makakuha ng pagkain. Huwag ng gintong mangkok. Ang prinsesa ang nagsabi. Ang gintong mangkok ay hindi maaring ipasa. Hindi pwedeng ipang-utang. Hindi pwedeng itapon. Nagkamali ako. Alam ko, nagsisisi ako talaga. Ano ba ang kailangan ko ng gintong mangkok? Emperador, Kuya, masama ba ako? Sobra ba ang tindi ng ginawa ko? Binigyan mo sila ng pagkakataon. Ito ang kanilang sariling pinili. Et, kinobli nila ang iyong pagkakakilanlan. Lahat ng ito ay kanila. Banga ng dawa. Yan Huwag maging malupit at maligoy. Ngunit huwag ka ring maging nanginginig sa desisyon. Maunawaan mo rin yan kalaunan. Naunawaan pong alipin. Taong 31 ng Yuanhong. Ang emperador ng Yuanhong ay nag-abdika. Ang haring dalaga Qiayan ang sumunod sa trono. Binago ang taon ng pag-iral. Naging taon 1 ng Zitin. malugod na sinalubong ang bagong emperador sa pag-akyat sa trono. Mabuhay ang emperador. Mabuhay. Mabuhay ng walang hanggan.